Hello guys, so ngayon tuturuan ko kayo paano gumamit ng prompt engineering. So kung di nyo alam yung prompt engineering, parang ganito lang yan. So the more specific kayong magbigay ng output, mas more na quality. So malamang may mga structure yan, paano mo gagawin. Ngayon sa presentasyong ito, tuturuan ko kasi sa inyo muna ano yung prompt engineering na para kang grade 1 na nag-aral. Para malaman mo muna yung fundamentals bago ka magkaroon ng advance. Kapag hindi mo alam yung basic, pangit pundasyon mo. Pangit ng prompt engineering mo. So, ano ba yung prompt engineering? Prompt engineering, imagine na sumakay ka sa jeep. Tapos, kung klaro yung destination mo, diretso biyahe. Kung malabo, sa tabi lang. Sabi mo, ligaw ka. So, yun yung prompt engineering. Kailangan yung utos mo sa driver o yung AI dapat malinaw. Ano ba talaga to? Yung prompt engineering kasi para siyang art and science. Tapos, lalabas yung utos mo. So, ang katulong mo dyan si AI. So, art plus science ng paggawa ng utos, yun yung sabihin ng prompt engineering. Hindi dapat bara-bara. Tapos, ang goal mo, maging expert assistant sa AI. Yun yung parang ito yung luluhod sa kanya. Gagamitin mo siya, depende ka na lang sa pangit ng utos. Ito dapat yung maging boss. Yung tuturuan ko sa inyo. So, bakit importante to? Kasi yung sa Pilipinas, 95% growth na yung paggamit ng AI dito. Tapos, kapag may mga ginagawa kang trabaho, magiging mas mabilis ka. And then, pwedeng tumaas yung sahod mo may 50% kung marunong ka mag-prompt sa Pinas. So, pwede mo siyang gamitin sa school, work, business, tapos magiging mas mabilis at accurate yung prompt mo. So, ang purpose nito is magkaroon ka ng quality output sa AI, makakapitipid ka ng oras at ma-utilize mo yung power ni AI. Kapag hindi mo alam yung power ni AI, hindi ka marunong pa na gamitin at i-maximize yun, talo ka in the market. Huli ka na. So, paano ito na-apply? Let's say content creator ka, tapos gusto mong gumawa ng YouTube title. Ito yung sample. YouTube title for viral for PH freelancers. Kita mo, hindi lang general freelancers pero naka-specific sa Pilipinas. Malamang magtatagalog yung ChatGPT. Now, ang value nito is makakapag-boost ka ng views sa channel mo. Kung freelancing naman, pwede kang mag-summarize ng 30-page na marketing plan na imbes na basahin mo siya sa 3 to 4 hours, nakatipid ka pa. Yun yung value kapag magaling ka mag-prompt. Sa business, pwede kang mag-create ng mga FB ads for PH real estate. Diba? Pilipinas na naman, targeted. So, mas mabilis yung pag-scale mo. Imbis na magbenta ka ng one-on-one na bahay, pwede ka magbenta ng 20 na isang tao ka lang. Dahil magaling at efficient yung paggamit mo ng AI. Pwede din siya maging mabilis sa ibang task at magkakaroon ka pa ng engaging content kung content creator ka. Now, mostly nandito kayo ngayon na ang goal ko sa inyo is ilagay kayo sa engineering. Yung beginners kasi ginagawa nila random tanong sa AI, random sagot, science sa oras. Pero sa prompt engineering, tuturuan ko kayo paano gumamit ng patterns like an expert. Pinipili yung tamang AI model at sagot na pwedeng nang ibenta sa client. Now, tignan nyo to. Sa PH freelancer, mostly, ang ginagamit nila, paano nila gamitin tong AI is 50% generic prompt lang. Pero ngayon, kailangan natin maging top 30% para yung generic prompt maging high quality structured, mangyayari kapag ganun? Mas malaki yung kita mo, mas malaki kasi yung value mo, tsaka hindi ka generic. Now, key habits, kailangan mo muna linawin yung audience. Kunyari, magpapakasal ka, tapos gagamitin mo yung AI for vow. Ano ba audience mo? Yung mother mo? Siyempre, hindi yung asawa mo. Tapos yung goal mo is mapakasalan siya on that vow. Mala namang mag-generate ka ng pangpatay, di ba? Tapos anong to? Masungit o sweet? Anong format? Pang love letter o pang essay sa school? Anong details? Saan gaganapin? Etc. Ano yung lalagay mo doon? At ano yung vow mo? Baka vow yan para sa aso. Hindi man pwedeng ganun. Nagigets nyo? Kailangan nyo i-test and refine din yung yung final output na nilabas niya. Pag hindi nyo tinest yan, magiging pangit yung prompt nyo. So, I think that's pretty much it. Meron akong community guys na pwede nyo salihan sa YouTube description para malaman yung paano mag-learn ng prompts like a pro, gamitin yung freelancing plus content, and even sa ma-apply nyo sa business nyo. So, meron pa tayong mga videos na kasunod na to. Tingnan mo lang yung YouTube channel ko, yung playlist.
or yung sumusunod na YouTube description or recommendation. Salamat.